Morning mga kaibigan. Tayo po ngayon ay maglilinis ng sasakyan. At i-sprayhan natin siya kasi medyo madumi na. Okay. Welcome sa aking channel, sa aking munting bahay. Una sa lahat, salamat sa inyong suporta. Sana patuloy niyo pong i-like and subs ang ating channel, ang ating babying channel, mga kaibigan. Ayan. Unang gagawin natin ay i-sprayhan muna natin siya. Ayan, mga kaibigan. Okay, let's go. Tayo po ay magsisimula na. Naglilinis po. Naglilinis po. Okay. Sige. I-sprayhan muna natin mga kaibigan para mamaya sasabunan natin. Hindi naman siya masyadong madumi. Ano lang, kunting ano lang. Yep. Kailangan talaga siyang akyatin bilang kasi ano para malinis din yung buhok. Okay, let's go. Yan, tulad yan, may mga ano. Okay. Kailangan mong
tuyo yung ano, di ba? Para malinis yung ano mga kaibigan. Yan. Yan. Kailangan na nating ibaba. Yan. Pindutin lang natin to. Yan. Balik Bababa mo na siya. yung ano dito pala, daddy, kasi mamamaysahan to. Oo. Kasi, Ay, sorry. Bumalik dahil nakataas ito. Ayan. 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 Medyo kailangan yan mga payong kaibigan kapag mainit baba, no? Ganito talaga pag buhay drivers. Konting kaalaman lang mga kaibigan. Ako po ay nasa 22 years na nagmamaniho. 22 years na akong nagmamaniho mga kaibigan. Hindi sa ano pag mamayabang, parang sabi nila aeroplano na lang yata hindi ko na i-drive. Ay, hindi lang pala. Meron pa pala. Kasi sa dagat mga kaibigan, operator din ako ng bangka dati. Saan galing? Nasa isla pa ako. Ayan. Dati rin akong mandaragat. Nangisda sa dagat. Ang lugar po namin ay nasa ano, Siargao Island mga kaibigan. Siargao Island. Kung nakapunta na kayo ng Siargao Island, doon po yung lugar namin. Yan. Kaya isa din po akong mangingisda ng bata pa ako. Nangingisda ako mag-isa sa laot. Pero dito sa Manila kasi tagal na ako dito, mga 25 years. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, nasa 25 years, 26 years na ako dito sa Manila. Kaya dito na rin ako, nakapag hanap ng pamilya mga kaibigan. Dito na nakapag-asawa, no? Yan. Ito kailangan din tong punasan mga kaibigan. Yan, para matanggal yung di yun lamang mga kaibigan yung aking na-share. Sa dagat marami akong alam mga kaibigan. Manghuli ng sugpo, alimango, yung trap na tinatawag nila. At manghuli ng lapu-lapong isda. Tsaka hipon. Yung mga hipon na wild
hindi siya yung ano, hipon na nasa pispan. Hindi. Hipon nasa dagat. Tabang, ano siya? Sa ilog. Kaya yun yung masarap mga kaibigan. Masarap siya kapag wild na ano. At saka medyo mura pa noon ang hipon. Nung nandun pa ako sa amin, ano lang, ang kilo ng hipon mga kaibigan. 30 pesos. 30 pesos ang isang kilo. Ay di, ano pa yon? Wala pang, kumbaga, alala ko parang wala pang kiluhan nung araw. Tumpok siya mga kaibigan, siguro maglalaman siya ng mga 1 kilo mahigit yung tinatakalan namin. 30 pesos wild. Bata pa ako, nag-edad ako ng 10 taon o 12. Yun yung nakagisnan ko kasi nasa gilid kami ng dagat. Ay, ano yan? Ayan na nga mga kaibigan, back to ano tayo, kwentuhan kasi mayroong gwardiya na nagpapapirma. Yan. Yan. Okay. Ano nga ba yung pinag-usapan natin kanina? Tungkol sa mga isda sa dagat. Ay, sorry. Tungkol sa pangingisda. Ayan. So, ibig sabihin mga kaibigan, sa madaling salita, ay minsan nakakasawa din ng mangisda, 'di ba? Kaya tayo ay pumunta dito sa Manila. Sa totoo lang, maganda rin ang buhay sa maganda rin ang buhay sa probinsya. Kaso gusto kasi natin na i-explore yung ating mag-explore ba? Hari. Sorry. Sumabit. Yan. Kaya gusto rin natin na makarating dito sa Manila, di ba? Kaibigan. So, ayan na nga mga kaibigan. Hindi natin ay tapos na natin malinisan yung sasakyan. So, tuloy lang natin ang kwento. Kasi baka aalis. Naka-ready tayo. Oh. Ibalik na. Okay mga kaibigan. So, back to ano tayo sa ating pinag-uusapan kanina. May kinalaman sa ang isda. So, yun nga, medyo mahirap din ang buhay ng bandaragat na kaibigan. Kaya maganda yung buhay doon na mahirap, masarap na mahirap, sabi nga. Kasi nasa dagat ka, delikado kapag bumagyo, lumakas yung hangin. Kaya talagang masasabi natin delikado. Isa pa, kapag nasa kami ay gabi, minsan gabi, lalo na naglalampara kami, nanghuli kami ng sugpo, tawag nito, hipon. Minsan nakakahuli kami ng alimango. Kung may ibang pangingisda din, kung halimbawa gusto namin manghuli ng lapu-lapo naman, mga lapu-lapo, kanuping, samaral, yan yung mga nahuhuli namin.
ibang ano naman yun, sa medyo laot-laot ng konti yun. Pero yung ano, yung mga hipon sugpo nasa tabi lang yun sa ilog lang yun. Okay. So napahaba na yung kwento mga kaibigan. Doon sa yun, napunta na Manila. Medyo matagal na rin tayo dito. Siguro dumating ako dito ano 2000 1996 mga kaibigan. 1996 napunta ako ng Manila. Ayan. So hanggang ngayon nandito pa ako, kumbaga pa uwi-uwi na lang. 1996 ay ano na ngayon. So hindi naman talaga tuloy-tuloy kasi minsan nag-i-stay ako ng 2 taon, 3 taon sa 3 taon yata nasa amin sa Siargao ako. Tapos balik na naman dito, tapos stay ng 1 taon ulit doon. So hindi ano, pero nung bumalik ako ng mga 2004 dito sa Manila, dito na. So bihira na ako makauwi sa amin. Kaya medyo bata pa lang tayo, nandito na tayo sa Manila. 1996 ay nasa ano pa lang ako, 16 years old pa lang ako. 1996. So dito na ako tumanda mga kaibigan. Ayan, sana nagustuhan niyo yung aking kwento, no? At pasensya na kayo, medyo mahiyain pa tayo sa ano, camera. Gusto natin na ano, i-improve pa yung ating sarili sa pagbablog. Sana may ma-inspire ano, habang tumatagal tayo, mas maganda na seryosohin natin yung pagtatrabaho, no? Doon sa mga nangamuhan, ang bihira kasi yung ano, nakakatagpo ng among mabait, ano, yung amo na talagang ano ka, alaga ka, no? So naintindihan ko rin yung iba na hindi sila tumatagal sa trabaho, pero kami dito nasa 6 na taon, mag-7 taon na kami dito. At nakakatuwa lang yung mga kaibigan kasi bihira ang ano, ang makapasok sa trabaho na kasama pamilya mo. Kasama sa trabaho mo yung pamilya mo. Dito kasama ko, no? Kaya kami dito, 3 lang kami dito kasama ng aking baby at saka misis ko. Magkasama kami sa trabaho, no? So bibihira yung ganong trabaho na pwede kayong matanggap sa isang amo, no? Ako naman dito ay personal driver. So yun lang yung ginagawa ko, naglilinis ng sasakyan, nagbabiyahe kami. At ngayon medyo relax na ang trabaho kasi bihira na kami ni boss ko mag bihira na kami ni boss mag out of town. Kumbaga ini point of Luzon kasi yung biyahe namin dati nung wala pang pandemic, kung saan kami nakakarating sa north to south ng Luzon, ano? Parating na kami ng Bicol, ano? At dito sa parting north sa may Apari, sa may Cagayan Valley, ano? Tugigaraw, ano pa ba, basta naikot na namin
Hindi ko na matandaan yung iba kasi dami namin pinupuntahan dati. So ngayon, medyo relax kami, mga kaibigan. Dito, walis-walis, dilig, gaya ng ginawa ko kanina sa live. Yun lang. Sana ma-inspire kayo. Pagbutihan nyo lang yung pagtatrabaho nyo, na magustuhan kayo ng amo. Kasi bibihira yung makahanap ka ng amo na mabait. Sana lahat ng amo mabait, no? Para magtagal yung mga kanilang mga kasambahay, mga driver, mga kung ano-anong mga trabaho dito sa atin, ano, sa Pilipinas, lalo na mahirap maghanap ng trabaho ngayon, no? Dati na inganyo ko rin, mga kaibigan, na ano, mag-abroad. Maraming pagkakataon na pwede akong lumabas ng bansa, pero hindi ko ginawa kasi ayaw ko na malayo sa aking pamilya, no, mga kaibigan. Ayaw ko malayo. Gusto ko na sama-sama lang. Kahit na mahirap ang buhay, gusto ko lang na makasama ko yung ating pamilya, mga kaibigan. Gusto ko lang na simple, no? Simple lang yung pamumuhay, hindi masyadong stress. Kasi nga, kapag ka nag-abroad ka, maganda ang kita, pero kapalit nito ay kalungkutan, no? Kalungkutan na hindi mo makasama yung iyong pamilya. At hindi mo alam, baka nasa ibang bansa ka, no? Hindi na maganda yung kalagayan ng pamilya mo na iwan mo dito sa Pilipinas. So marami yung mga kaibigan, yung mga classmate ko nasa ibang bansa na, yung mga kapitbahay namin, kumanda yung kanilang pamumuhay dito nga. Pero ako gusto ko simple lang. Hindi naman ako tawag nito, hindi naman ako mapaghangad, mga kaibigan. Gusto ko lang na simple lang. At maraming salamat dahil siyempre unang-una gusto natin magpasalamat sa taas, siyempre sa Diyos, dahil binigyan tayo ng magandang trabaho, magandang kalusugan. So napahaba na yung kwento ko, itutuloy ko na mga kaibigan yung ating kwento sa susunod na mga pagkakataon, ano. Meron pa tayong mga kwento. Sana nagustuhan niyo to, at wag niyong kalimutan mag-subscribe. Wag niyong kalimutan mag-thumbs like, no. So maraming salamat, ano, mga kaibigan. So sinsya na kayo, medyo hindi pa tayo ganun ganda magsalita dito dahil maninibago tayo, no? Baguhan lang tayo sa YouTube, sa YT. At sana panoorin nyo ng buo para kahit papano mayroon kayong ma-inspire kayo, mga kaibigan. So dito na lamang po ang ating konting kwento, no? Mahaba-haba na nga yung kwento ko. So maraming salamat po. Bye bye.